Hello mga kasari, for the record na naman tayo ng ating books of accounts dahil August 4 na. So mag-update na naman tayo, record natin tong mga to dito sa ating books of accounts. Ito po, ang aking mga books of accounts ay journal, cash disbursement. Sa mga sari-sari store owner dyan, sa mga bago pa lang nagpa-register sa BI, ito yung mga books of accounts natin na dapat meron tayo. Ito yung inisyo sa akin na dapat kunin ko online. And book up, cash receipts, and then yung ledger. Yan. So, dapat po ay hindi tayo nakakalimot sa pagtatala ng ating books of accounts, lahat ng ating mga transaction, no? So, para sa mga beginners lang to, kasi ang mga pro naman ay alam nyo na to. Pero kung makakalimutan nyo, dapat hindi talaga kayo makakalimot. So, ito guys, itong ating resibo, yung binibigyan natin sa mga customers natin. Dapat, example, walang nanghingi ng dyan sa'yo sa sari-sari store mo, walang nanghingi ng resibo ng buong araw. Pero dapat updated to araw-araw. Kung magkano yung earnings or sales mo nung araw na yun, dapat isusulat mo kagad dito. So, dapat updated to lagi guys ha, kasi ito yung pinakamalaking penalty kapag pumunta dyan si BIR sa inyo tapos walang record yung ganito nyo. Ayan, example, mga 3 araw na 5 araw wala pa rin kayong nilalagay na sales dito. So, malaki pala ang penalty doon. So, dapat aware kayo dyan ha. Kasi ang BIR po ay anytime pumupunta sila. Kumbaga, hindi natin alam kung kailan pupunta ang BIR sa atin. So, dapat laging updated itong ating resibo. Tapos guys, ang naman, ginagawa ko dito sa mga books of accounts, every month ko naman to ina-update. Ayan. Ang ating ledger, books of cash receipt, books of cash disbursement, at ito yung ating journal. So, every month ko to i-update. So, 4 na ngayon. So, update ko na siya. I-record ko na lahat ng mga transaction ko ng buong, buong August. August na ba? Ay, hindi. No, buong July. So, i-update na natin to. Kasi, mahirap na. So, yun lang guys.